In the year King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Isaiah 6:1. The Lord's throne conveys sovereignty. He is not distant or abstract. He is high and exalted, a king whose presence reshapes reality. The temple fills with the symbolic imagery of holiness. The divine radiance fills the space. Isaiah's response is immediate and humbled. Woe to me, I am ruined. He sees the contrast between God's holiness and human frailty. The eyes widen. The heart recognizes sin and shame in light of pure majesty. Then a seraphim touches Isaiah's lips with a hot coal and declares, "See, this has touched your lips. Your guilt is taken away, your sin atoned for." In one moment, confession meets cleansing and call meets commission. The divine question follows, "Whom shall I send, and who will go for us?" Isaiah answers with readiness, "Here am I, send me." The vision transforms not just Isaiah's identity, but his purpose, prophetic witness to a people unable to hear or respond without grace. Isaiah's experience invites us to ask, where do we encounter the holy? What unblocks our lips to speak truth, comfort, and justice? And what might we say, "Here I am," to today, in our communities, workplaces, and neighborhoods? Isaiah 6:1 reminds us that before a message is spoken, a vision awakens the heart. May we, like Isaiah, encounter the holy and answer with courage. Nga ato ni gitun-an, tungod kay ang kasi-isa sa aton, may panahon gid nga makikita ang naghatag sa aton sing kabuhi. Palakpakan nato na Ginoo. Amo ning appointment nga hindi mo malikawan. Malauton ka man, matarong ka man, hindi gini mo ni malikawan. Nga imo makita ang kasulatan nagsiling, it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Ang word nga judgment may hukom gina nga magsintensya sa imo. Kagpasalamat ta nga kon ang aton attachment sa Ginoo tuod gid. Siling pa ni Hesus, ang nagatuo sa akon, hindi na siya paghukman. Ginlito na siya halin sa kamatayon pagkadto sa kabuhi. Tungod kay ang magpungko nga hukom, tandaan ninyo ni, amo ni ang imo manluluwas. Palakpakan nato na Ginoo. Kag kung imo gani manluluwas ni kag naka-eksperyensya ka na siya kaluwasan, kag naatas ka na siya kinaiya, kag igitawag niya, imo na siguro nga ang kinaiya sini nga manluluwas ara na sa imo, hindi ka na magproblema tungod kay imo makita iya. Ginliton ka na niya halin sa kamatayon pagkadto sa kabuhi. Tungod kay ang hambal sa Biblia, ang nagatuo sa akon, hindi na gid paghukman. Nagpaintindi ang kandidato nga gitag hukman sa palaabuton, imo makita iya. Amo ning mga tao nga din, way siguro ang iya relasyon sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Ilang taon tani kag nangamuyo gi ko sa Ginoo. Bisan sa akon personal nga kabuhi, Ginoo butangi sing kabug-aton ni nga topic. Tungod kay ang pagkamatuod, bisan isa ta ka pamilya, hindi ta magdungan kapatay. Mag-ulos-ulos ta. Pero mag-ulos-ulos man lang kag magdungan ta nga ang aton kabuhi kuhaon sa Ginoo, hindi ta magkabalaka. To kay nakahibalo na ta sino ang Ginoo nga makikita sa aton. Palakpakan nato na Ginoo. Masugod kita kung imo lang taon dere. Sa gibasa makita nimo. Ano ang attraction nga nakapabuyo ka Isayas sa dira nga nakita niya ang Ginoo nga nagapungko siya trono. Kung balikon ta, gusto na kon nga balikon na ton jutay ang ginbasa. Sa bersikulo 1,
Makita naton diri nagpungko sa mataas gid nga trono. Ang iya malaba nga bayo naglikop sa templo. One of the primary attraction nga nakita ni Prophet Isaiah ang bayo. Nga bayo ang iya nakita. Maghambal gani ka garments, ano ni ang buot ipahangop sini. Kung maghambal gani ka bayo, speak of identity. Palakpakan na ito na Ginoo. Mahibalan mo nga security guard na siya, to kay ang iya bayo, iya sa security guard. Everybody say amen. Mahibalan mo siya nga maestra na siya, tungod kay ang iya bayo, iya sa maestra. Mahibalan mo na siya nga nag-eskwela sa normal, to kay puti ang iya bayo. Ano ning word nga identity? The fact of being who or what a person or thing is. Name or individuality. Ano sa Tagalog? Pagkakakinkilanlan. Tungod kay maparte ka sa Holy Communion. Palakpakan na ito na Ginoo. Identity. Mahibalan mo na siya nga siya rayna, tungkol iya bayo, iya sa rayna. Mahibalan mo siya nga basketballista na siya, tungkol ang iya bayo, iya sa basketballista. Mahibalan ni Buning nagpungko sa trono, nga hari gid siya, tungkol kay iya bayo, iya sa hari. Palakpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, hindi mahibalan mo nga hindi lang siya kay hari, kundi siya propeta, tungod kay ang iya bayo, di combination sa bayo sa hari kag sa propeta. Kag hindi lang siya kay hari kag propeta, kundi ang iya bayo nag-identify nga siya ang pinakataas nga pare sa bilog nga universe. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi lang siya kay propeta, hindi lang siya kay gitawag yang hari, hindi lang siya kay gitawag yang hindi lang kutob dira, tungod kay ang iya bayo nagpamatuod nga may apat ka kombinasyon nga hindi lang siya pare, hindi lang siya hari, hindi lang siya propeta, kundi maghuhukom siya. Palakpakan na ito na Ginoo. What a wonderful identity of the Son of God. Palakpakan na ito na Ginoo. Just imagine bala, amuni ang iya gitawag yung akon. Amuning rangko niya. Amo lang ang hambal ni Apostol Paul, great is the mystery of godliness. God manifested in the flesh. Ining gitawag hari, ining maghuhukom, ining propeta, ining labaw nga pare. Nanaog, kagday nagsuklob sa unod na tao sa pasungan. Naglakat nga makaluluoy, gigutom. May hari balang nga biktima sa gutom? May maghukom balang nga napas mo? May labaw balang nga pare nga namigado? Wala. Tuki kung labaw ka nga pare, entitled ka sa tanan nga provision nga ara sa templo. Pero ang rason na mo nga nagsuklob siya sa unod. Nga natawo siya sa pasungan. Nga naganto siya 33 imedya katuig. Ginlansang siya sa krus. Hindi sa identity niya nga subo nga pari, hari, propeta, kundi para sa aton nga makasasala. Palakpakan natin lagi. Waay tinugas sa bilog nga universe. Basahon nimo ang balaod, ang gitawag ang agitong history sa redemption. Nga gipangabudlayan sa Dios sa pagluwas, magluwas sa tao. Everybody say. Amo na nga ang hindi magbaton sa sini nga kaluwasan, ang magsikway sa sini nga kaluwasan, imo makita siling pa ni Apostol Paul, makaagom sindako nga silot.
pagpakanubo sa presyo sa sini nga kaluwasan, makaagom sa dako nga gitawag sentensya sa palabuton tungod kay ang pagpangabudlay sa sining nakita ni Isayas hindi hamak. Kagdayon, si Ginisus ginagsiling sa 12:47 sa San Juan. Nagisgutan niya ang pagpakikita ni Isayas sa Ginoo. Kagsan malandong ko sini nga passage in connection sa sini nga topic nakasiling ko. Hayag katama nga nagsiling siya. Ako tong nakita ni Isayas, wala pa ka na ito na Ginoo. Ako to. Pero nga ari ko, upod sa inyo. Hindi para sa akon, kundi para sa inyo. Ito mahal ko kamo, gipalangga ko kamo. Gusto ko nga luwason kamo halin sa kamot ni Satanas. Gusto ko nga patawaron kamo sa inyo kasalanan. Gusto ko nga hilwayon kamo sa pagkaulipon sa kalibutanon nga mga butang. Tungod kay imo makita, ako ang nagtuga sa inyo. Ako ang nag-umol sa inyo. Ako ang nagmuld sa inyo. Gani may obligasyon ako sa pagluwas sa inyo. Palpakan na ito na Ginoo. Kasi imagine ba? Ang i-identity. Ano pa ang gitawag kahulugan sa bayo? Protection. Nga nagbayo ka karon. Nga nagbayo ka jacket. Ito kagipanugnaw ka. Everybody say na. Nga kung kato ka sa Prayer Mountain, gadala kagid sa doble imong habol. To kay luwas nga may bayo ka. Nakahibalo ka nga ang imo bayo. Imo makita. Hindi lang po identity for protection. Muna nga, imo makita iya, kaangay sini ang Ginoo. Nga ang nakita ni Isayas ara sa si pinakataas nga trono kagdayon. Gilibutan siya sa mga angheles, ang mga gitog kirubim. Kagdayon imo makita, well protected siya. Kag siya mismo ang protection sa iya mga tinuga. Rapakan na ito na Ginoo. Ang bayo, tandaan ninyo na, hindi lang ni ka-identity, kundi protection. Kagdayon, beauty. Hindi ba lang nga, namian ka sa mga tao nga angayan sa iya bayo? Dali. Na karon nga panahon di ka nakakita nagbayo tukapon. Way na. Sang una to tag-4 kabilog ang tukap. Hindi na tukap, sampaw na lang. Maintindihan mo nga ina siya manggaranon tungod kay tahom ang iya bayo. Bisan ano yan asugid nga manggaranon siya kag dayon ang iya bayo sa makililimos, hindi ka magpati. Da sa kapihan sa sagay, bungko ko rapod sa mga amigo kong kaisa. Grabe nga transaksyon. Kung sa bato, tag 1,000 ka truck. Kung sa patdan man, ginatos ka truck. Pero tanaw na kung sa sinilas, pula na kagputi ang Paris. Hindi kakakita beauty. Na kung magtindog ya, hindi matinukapan, gihaklapan na lang ang buli ising gibutangan lang rugby ang buli kay gisi na. Ito sis,
Ang bayo, kung matahom gani, ang iya kahimtangan, matahom na ang iya bayo. Lapakan na ito na Ginoo. Sige di siya, initanan nga nagsimbolo sa gitawag ya bayo nga acceptable sa bilog nga universe. Tungod kay hari siya, kinal siya matahom, protector sa universe, kagdayon imo makita iya, maghukom siya. Amo na nga bagay kita maghibi. Kung kita ni hindi na ta, siguro hindi na ta gito gusto mataos pasungan. Kung kita ni hindi na ta guro, hindi na ta guro maghandom nga gutomon pa. Pero tanawa bala na ka mapainom sana. Sa nagsulod siya sa Jerusalem, hindi kay gitog conquering king. Tungod kay kung magsulod gani imo makita si Solomon niya, imo makita nagbakal gid siya mga dagko nga kabayo nga mga mula halin sa Ehipto. Tungod kay sa dira nga ding imo makita iya sa dira nga ginproklamar siya ni David nga hari, ang pinakamatahom nga kabayo nga mula among gipasakyan sa iya kag dayon naguna ang pagsinggit, bulahan ang magbulos kay David subong nga hari sa Israel. Pero sige ni Jesus like nagsulod sa triumphal entry, hindi mula ang gikon. Way nag-identify siya kaugalingon as conquering king. Ang gisakyan Pulyeno. Ang gisakyan asno. Nga imo makita iya sa amo sini nga kahintangan, sa amo sini nga pagkahalangdon, sa amo sini nga gipungkuan nga trono nga amo ang nagkontrol sa bilog nga universe. Kag amo ang gitawag nga kung imo makita manifestation sa amay. Mula sila siya kay Pilipi, kadugay ng upod-upod mo sa ako, nuway kakahibalo. Nga ako kag ang amay isa. Ang nakakita sa ako, nakakita sa amay. Amo ni siya nga Ginoo, palpakan na ito na Ginoo. Kaya kung hindi siya manaog, hindi siya manaog. Paano ang simbolo si adugo? Nga aton karon gina handom, kag aton gina celebrar. Paano ang simbolo sa iya lawas? Nothing. Way pundasyon ang Christianity. Tukay ang Christianity hindi ni pariha sa iban nga reliyon nga napundar sa formula, napundar sa seremonyas, napundar sa gitawag nga ideya kag filosofi. Ang Christianity napundar sa sakripisyo sa isa nga makasarang sa pagluwas kag pagpatawad sa makasasala kag kita amo ni nga mga makasasala. Na nga pirti kadako ang responsibilidad naton sa pagtahod ka pagrespeto sa sini nga Ginoo. Kung magapadayon ta, basahon naton. Maghinugyaw kita. Paskugunta. Maghinugyaw kita kang magkasadya, dayaw na to ng iya pagkagamhanan, kay ang tiun sang kasal sang kordero nag-abot na, kag ang nubya nakaama na sa iya kaugalingon. Dayon, versikulo, ginatagan siya sing matinlo, kag maidlak nga lino, subong isa katrahe. Yung na. Dayon, ang lino amo ang mataro nga mga binuhatan sang mga tumulo. Everybody say man. Nga matahom tungog kay ang gitawag ang imo identity amo ang pagkamataro. Palakpakan nato na Ginoo.
Ang puti nga bayo kag trahe nga diin isuksok sa gitog bride of Christ sa panahon sa pagbalik sa Ginoo kag panahon sa dako nga pagtilipon sa universe, nagsimbolo na sa matarong nga binuhatan. Nagpaintindi ang matarong nga binuhatan amo ni identity mo. Amo na nga kung ikaw anak sa Ginoo, mag-isip ka nga ang purpose nga ginpatawad ka, ang purpose nga nag-alagad ka, agud magmatarong ka. Palapakan na to na Ginoo. Hindi ni mo ni malubag. Hindi ni mo ni malubag. Kung basahon ni mo sa parabol ni Christ, may nagtambong sa kasal nga way nagbayo, sing bayo sa kasal. Kanang siling ang Ginoo, ulipon, pahalinan na siya, kag itambog na siya sa linaw nga kalayaw, kag asupre nga mo ikado nga kamatayon. Kay gusto siya magtambong sa kasal sa kordero, nga wala siya nagabayo sa bisti para sa kasal. Tanaw ba na ano ang kasal? Ang gitawag iya kung kaslon gani, ang gibayo sa kinasal, ang gibayo sa nobya, ang gibayo sa nobyo. Kaangay sina ang mga abay. Kaangay sina ang mga maninay. Utod kagabyan, sa panahon nga diin makadto ta sa langit, ang lantawon sa Ginoo hindi ang imo abilidad. Ang lantawon sa Ginoo kun ang grasya bala niya nga gihatag sa imo, ang kaluoy bala nga kapital nga gihatag sa imo, ang iagugma nga imo ginhatag sa imo, nakapamunga bala sing mataro nga binuhatan nga nagsimbolo sa imo bisti sa pagkamataro. Everybody say amen. Amo ni ang nadula nga mensahe sa moderno nga Christianity. Nga ang mga hindi matarong giulu-uluhan, pero kita lain. Dawaton manaton ang mensahe kag hindi. Ang mensahe magapabilin. Without holiness, without righteousness, no man can see the Lord. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung way pagkamatarong kag pagkabalaan, way isang makakita sa Diyos. Amo na siling pa sa Biblia, bulahan ang may maputli nga tagipusoon kay makakita sila sa Diyos. Amo ni nga bahin. Kung magsiling ka nga, ano ning bisti nga maputi? Ang Revelation nagsiling, naghatag na sing ideya sa aton nga nagsimbolo ni sa matarong nga binuhatan. Kag ang matarong nga binuhatan, matahum na nga binuhatan. Sino nang gitawag gipabugal sa ginikanan nga mga kabataan? Ang kabataan nga nagmatarong, may matarong nga binuhatan. Nasubong sila ang politika. Nakita nga mga pumuluyo sa Pilipinas, way nagapabugal sa aton mga leader. Just imagine ang aton gibutar nga mga leader. Nagkita po mismo nagsinggitan ng mga buaya. Everybody say amen. May basa ko sa Facebook. Kuhan kuno. Ang scientific name sa buaya. Sinaduros buayahos. Kongresos buayahos. DPWH kontraktos buayahos. Nga nasubong siya. Tungod kay hindi matahom
ang ilang mga binuhatan. Imbis ipadayaw na ton sila, imbis mangin bugalunta sa aton pagkamanugbuto nga din imo makita ginbutarta sila to kay nagsalig ta sa ila nga ang kwarta mismo sa kaban sa gobyerno ila imanid sing isakto. Di mo lang giisip ang sino na sa kay Kona, sino na nga Kuko, Kurukukok. Giisip, 3 ka helikopter, pila ka gitawag gi eroplano, daw alindanaw lang ang pamatyag niya sa eroplano. Nga hindi na ton sila mapabugal. Tungod kay way sila bisti sa pagkamatarong. Palpakan na ito na Ginoo. Nagpaintindi, kung ikaw nagahimo sing matarong, matahom ka sa panulok sa Diyos. Palpakan na ito na Ginoo. Kung ikaw yung people nga din, wala ka nag-intra sa kabuangan, wala ka nag-intra sa gitawag yung matinumanon ka sa Diyos kag sa ginikanan, matahom ka atubangan sa Dios. Kag hindi lang matahom ka atubangan sa mga tao. Amo na nga may mga ginikanan nga ang kabataan nagtinadlong imo makita sa kasi may bisita sa panimalay. Gina-exhibit nga ining akon bata nasubong sinito kay nagmasinulod doon sa akon. Everybody say amen. Nga hindi ka pamugal ang iya asawa sa iya bana. Ano ang rason? Tungo kay ang bana wala gakabuhi nga mataro. Nga hindi ka pamugal ang asawa. Hindi ka pamugal ang bana si asawa. Ito kaya ang asawa wala gakabuhi nga mataro. Tungod kay ang pagkabuhi nga matarong isa ka matahom nga kabuhi. Pagpakan na ito na Ginoo. Kagupadayonon ta. Remarkable manifestation of God. Ining pagpakikita sa Ginoo kay Isaias gitawag nag-remarkable. Amo ganina nga tani kita diri sa Cadiz nga kongregasyon bilib ko sini mga photographic memory. Way mga notes pero sag ulo ang Biblia. Pero galing kay kung pasag uluhon nimo imo makita bisan sa bersikulo nga si Jesus naghibi daw hindi katapos. Ining gitawag nga encounter, remarkable manifestation of God. What is the word remarkable? Basahon ta. Worthy of notice. Kinahanglan gid nga ato ni talupang dun. Tugog kay ini nagpahayag sa hindi pa ta maglambot sa gitawag sa sitwasyon nga makikita ining Ginoo nga nakikita kay Isaias. Kumplito na we have a thorough knowledge sa scriptures tungod kay ini nga bahin parehas ni kurtina nga gibuksan. Nga agud makita mo ang didto sa luyo. Ang Ginoo ya hindi gusto mag-into ya. Masiling ka nga pirmi ginawali ang Lazaro and the rich man. Because it is an experience beyond the grave. Gibuksan ni Jesus ang gitawag sitwasyon kag kondisyon sa tapos na ang kamatayon. Pero ang tao, kung kaisa hindi pa magpati. Kaangay sini. Sa magbasa ka sini, pondering this passage of the scriptures, meditating the passage of the scriptures, thinking deeper and deeper the meaning of the passage of the scriptures, imo makita nagakinahanglan gid because worthy of notice. Extraordinary. Hindi lang kay bayo iyan nakita, kundi ano iyan nakita dito. Nga extraordinary man nga remarkable man
Sa nakita niya, what was its effect on the prophet? Anong epekto sa iya nakita? Sabi mo lang dito gahapon, dere, white speaker. White gadi, kwan speaker. Kwan na to. Nagligad na to nga panahon. Karon what we need is reality. Ang ako na pasalamatan nga ang gisugid gahapon kay namati man ko kakuntani ari tatanan dako di sing mahimo para sa aton nga adto mga personal nga eksperyensya palakpakan nato na Ginoo. May mga nabatian ko nga din imo makita ang iya dalambuhanon. Amo ang nagtulod sa iya nga hindi isa mubiya sa pag-alagad sa Dios tungod kay kumbinsido siya nga din ang dalambuhanon niya guidance to sa Dios agud magpadayon siya sa tunga sa kabudlayan nga iya ginanto subo nga Kristohanon. Pagpakan nato na Ginoo sa amo nagikinahanglan naton karon hindi na nang theory. Pirti na karon advancement sa knowledge. Asay na, di mo, ukay na sa gitawag nga, ukay na sa artificial intelligence, ukay na sa komentary. Pero ang question sini, sa aton bala nga gitawag nga ginwali, sa aton bala nga gintunan, nag-epekto bala na sa aton? Ang ako nalipayan gahapon sa fasting and prayer, kay may mga bersikulo nga ila nabasa nga nag-epekto sa ila kabuhi. Palakpakan na ito ng Ginoo. May mga eksperyensya sila nga din imo makita iya nagsulod gid sa ila kinasuluran nga bahin. Kag dayon may mga deklarasyon nga bisan hangtod sa kamatayon balunon niya ni nga eksperyensya. Ito kay ini nga eksperyensya amo nagpabakod sa iya sa pag-alagad sa Dios sa tunga sa kabudlayan. And that is reality. Kung kaysa kita kabuhi, amo na ngay mo makita iya nga nasubong sa to. Tungod kay, kung wala itong mga eksperyensya, hindi to magtabok sa next generation. Hindi to nga eksperyensya, ma-experience sa dason ni mga henerasyon, imo kabataan. Nagpati kaihan ng imo kabataan, manginari dire, kung ikaw wala na. Ang hambal sa Biblia, aton ginbasa gahapon, nga din sa nagkalamatay na ang mga tao nga nakasinati sa eksperyensya sa milagro sa Dios, nagbulos ang mga kabataan nga way naka-eksperyensya sa milagro sa Dios kag tungod sini nagsimba na balik sa mga Dios-Dios. Pundasyon to. Sabi mo lang, kita nga ginikanan gatingo at binlan ta kwarta, binlan ta dota, well and good. Hindi na problema. Pero ang pinakatahom gid sa tanan, I would like to say with honesty, mayo man binlan nimo dota, may man binlan nimo gitawag yang kwarta, binlan nimo edukasyon. Pero labaw sa tanan, agud masiguro mo nga mamanage niya ang kwarta nga ginbilin mo, mamanage niya ang edukasyon nga ginbilin mo, mamanage niya ang balay nga ginbilin mo, binlan mo siya. Ginoo to kay ang Ginoo sini ang mag-maintain, ang Ginoo sini ang mag-sustain, kag ang Ginoo ang magpadumdum sa iya nga din magamit niya sa pagdayaw kapag himaya sa Dios kaangay sa imo nga nagtaliwan. Everybody say amen. Ano ang epekto? Sa nakita ni Isaiah ang Ginoo, ano ang epekto? Isaiah saw himself. Sa nakita niya ang Diyos, nakita niya ang iya kaugalingon. Sabi mo lang sa sining katapusan sa kapanahonan, even ako, gahinulsol man ko. Puro ta maghinulsol. Sini, humok ta makakita sa sipyat sa iban. Muna nga nangin maritis ta kung kaisa. Humok ta makakita sa kasalanan sa iban. Na nga aga pa dito sa bukid,
Inang mga way ubrang asawa, gahingot anay, da sa hagdanan. Ang giistoryahan, kabuhi na silingan. Kakita ko isa biktima sina. Pagdundon na to, Bible study, lain na galing gisgutan, kabuhi na si iban. Kag inasigi hisgot sa lawayon man na. Kaya di man na sa kaditik sa pagkasalawayon sa iban, kundi isa sa lawayon. Kaya ang makaditik sa kawatan, inamang kawatan. Abi mo lang ang makaditik sa kutso-kutsira, inang-gaintra po kutso-kutso. Ang hambal dire, nakita niya iya kagalingon. Anong nakita? Palihog ang bersikulo. Sa Easy English Translation. Dayon, padayon. Bersikulo 2. Nah, bersikulo 3. Bersikulo 4. Then I said, I am very frightened. Nalisan siya. Sa nakita niya ang manifestation, nakita niya ang gitawag mga anghel nga may gitawag 3 ka pares na pako. Nakita niya ang Diyos nga diin imo makita iya ang bayo naglukop sa templo. Siling pa niya, then I said, basahon na ton, then I said, I am very frightened. I am a man with lips that are not clean. Wow. Ang iya nakita, nga may mahigko gani siya nga ngabil. Kagdayon siling pa niya, and I live among people with lips that are not clean. Nakita niya ikaw ganihon, kag nakita niya ang mga tao sa palibot. Ito sis kung may gitog spesipika nga encounter sa presensya sa Dios, tuduod nga presensya sa Dios bala. Makita mo imo kaugalingon. Pero kung hindi gani tuod-tuod, magbasa ka sa Biblia, makita nimo kabuhi sa iban nga tawo. Everybody say amen. Basa ka sa Biblia, basa ka sa Biblia. Pagbasa nimo sa Biblia, masilikan, baw, amo gini problema ni sister o. Siguro kadtuon akong si sister, kisugiran na kon, uy kakakita sa imo problema. Everybody say amen. Amo kining problema ya, maritis ni siya. Amo ni problema niya, kutsukutsiran niya siya, amo ni problema niya. Amo ni problema niya. Hindi mo makita kung waay presensya sa Diyos. Kay kung magbasa ka nga upod ang presensya sa Dios, makita mo imo kaugalingon kag dayon mahibi ka, Lord, amo ning problema ko. Si Isaias nagsubong siya. Kita niya ang iya kaugalingon, kag kita niya ang iban nga tao. Palakpakan naton ang Ginoo sa. Way nag-una nga nakita niya ang iban nga tao, nagsili siya, oh, portito ka higko ang portito ka higko si ngabil to. Kung mo makita bala, ibalhin bala sa hilunggo. Gusto na ko nga, before we partake, siling pa niya, wala na ako sing paglaom, tapos gid ako. Na, ang tag sa kapulong ginamit lang sang akong bibig, malaot. Malaot. Dayon, kag nag-istar ako tunga sa mga tao nga ang tag sa kapulong nga ila ginahambal malaot. Hindi niya nakita ang iban. Nakita niya ang iya kaugalingon una kag nakakita sa iban. Everybody say amen. Everybody say amen. He saw himself. Kag dayon ang ila ginahambal malaot kag karon sili pa niya nakita gid sang akon mga mata ang hari ang Ginoo sang mga ngaway. Ano ang epekto? Sa makita mo ang presensya sa Dios, makita mo kung sino ka. Makita mo kung sino nang ara sa palibot. Kag dayon amo nang pinakatao. Everybody say amen.
Dayon, makadto kita sa dungan. The means by which the penitent prophet was purified. Sa nakita niya yung problema, kag nakita niyang problema sa iban, naniguro ang bulngon, hindi ang iban, kundi ang yakaw galing. Ano natabo? Ibutang sa ilonggo. Agon maintindihan ta. Sabi mo lang, nagsiling ka mo nga, wali mas brad niya sin, daway siya problema sin. Puro ta problemado sin eh. Palakpakan na to na Ginoo sin. Puro ta problemado sin eh. Hindi na to matudlo ni tungo kay ang hambal sa Biblia. Even ang propeta nagka-problema sin eh. Labaw pa ta nagka-problema sin. Puro ta sin eh problemado. Amo ganina nga, gainaway ang mga mag-ulutod tung kay may problema sini. Hambal sa hindi maay. Nag-inaway ang mag-asawa. May magtiayon kuno nga, si Tinta na sila katuig nag-upod. Pero nga nag-upod sila, ipamangkot sila sa nag-interview. Lula, kadugay nyo nag-updanay ni Lula nga, uy, magkamuga binulagay. Anong sikreto? Abi mo lang, siling ang tigulang. Totoo, ang sikreto. Kung si Lula mo magsigi wakal, waay ko gapamati. Kag siling po ang asawa, kung si Lulo mo magsigi pasingit, waay po ko gapamati. Kay kung magpamati ay kamo, dungan kamo hambal. Latobla na nga magsinakitay ang magtiayon. Kay sa dira nga maghambal ang bana, maghambal ang asawa, dugay magdinunganay sa paghambal kag dayon. Magpaindis-indis sino ang labaw maghambal kag din katapusan. Tapungulay na. Ini nga gituwag anong hambal sa Biblia. Padayon. Dayon isa sa mga tinugan naglupad pakadto sa akon. Ang problema ya ginsulbad mo. Naglupad pa kadto sa akon nga nagdala sing baga nga iyagin ko sa kimpit halin sa altar. Wow. Sa namalandong ko si ni Lord, pirtigali kabudlay kon. Pirmis, gamit lang kasing malaot. Pasuan gali ang bulong. Everybody say amen. Kagway sa aton gusto mapasok. Pero iniya, ang hambal sa Biblia, nagkuha sing baga dito sa laran, kag gikimpitan, kag dayon, gidala dito, gintadog niya akong bibig sang baga, ginpasuan, kag dayon, imo makita iya nga, sa imo siling pa ining baga nagtandog sa imo bibig kagkaron ang imo kalautan nakuha na kag ang imo sala ginpatawad na palapakan nato na Ginoo. Entonces isa sa mga gitawag mystery kag sekreto sa perfection kag ini ginhambal sa mga church fathers nga magsugod gid sa aton paghambal. Kay ang hambal sa Biblia sa Santiago, hingpit siya kung makapugong siya sa iya dila. Hindi na to ni mahimo. Way isa sa aton nga makasarang sini nga problema. Magluwas sa proseso nga iya sa Diyos. Ang mga church fathers nagsiling, nga gamata sila alas 3. Nga gamata sila alas 12. Ano ang ila gitawag sekreto? Gaukay sila sa mga libro sa Salmo. Tugo kay ang libro sa Salmo, amo ni ang imo relasyon sa Diyos. Everybody say amen.
Sa magabasa ka sa libro sa Salmo, explikaran ka sino ang Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung magabasa ka sa Salmo 23, explikaran ka sa pulong sa Diyos nga ang Ginoo amo ang akon manugbantay. Wala sing makulang sa akon. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. Though I walk in the valley of deep shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Nagpaintindi, sa magabasa ka sa Salmo, imo mabasa ang abilidad sa Diyos. Palakpakan na ito. Ang abilidad sa Diyos sa pagbantay sa inyo. Pero gabasa sila sa Proverbios. Hindi lang kay ang ilagin basa Salmo, kundi gabasa sila si kapitulo sa Proverbios. Ano ang makuha sini nga mga gitawag nga mga deeper life nga mga tao? Ang ilang makuha nga nagabasa sila sa Proverbios, tungo kay basahon mo ang Proverbios, nagahatag ni sa imo sing ideya paano mo developon ang relasyon mo sa imo isig katao. Palakpakan na ito na Ginoo. Nga nagabasa sila sa New Testament. Tungod kay sa New Testament, ilang mabasa nga ang mga tao nga din imo makita may gitawag relasyon sa Dios sa hindi pa magsugod ang adlaw, hindi pa magsubang ang adlaw. Ginabasa nila to kaini nga mga tao gusto nga mambulahan kag dayon kung basahon nimo ang Mateo kapitulo 5, bulahan ang mga gigutom sa pagkamatarong kay pagatawgon kay mabusog sila. Isatisfy sila. Bulahan ang mga maputli sin tagipusoon kay makita nila ang Dios. Ito sis, ini nga mga butang amo ang proseso nga mag-ukupar sa ilang pangunahuna. Ini nga mga butang, amo ang proseso nga sino man nga mga tao ang ilang atubang sa sinang adlaw. May ideya na sila tungod kay nakabasa na sila sa pulong sa Diyos. Ilan ni gina pamalandungan, nag-ukupar ni sa ilang pangunahuna, kag nag-ukupar na sa ilang balatyagon. Nga kung kaisa gahibi sila. Kung kaisa gahinulsol sila. Kagdayon, sa sina nga adlaw to kay ang huna-huna nag-giukupar sa pulong sa Dios, ang gitawag niya balatyagon giukupar sa Dios, nakabatyag. Imo makita yan. Sa sina nga adlaw, amat-amat nga hindi sila kahambal sing malawot. Palakpakan na ito na Ginoo. Sino ng mga tao ng mga Kristohanon nga may debosyon, nga nagadayaw sa Dios, nagahimaya sa Dios, kag nagabasa sa pulong sa Dios, kag nagahibi siya debosyon. Utod kag abyan, hindi na nimo mapahibi sa problema sa sinang adlaw. May kalinong na nga mga tao. Anuman kadako ang problema sa sinang adlaw, imo makita iya pabalikon sa Ginoo ang iya pangunahuna nga sa kaagahon niya giukupar ang iya pangunahuna, ang iya blatyagon giukupar kag dayon hindi na siya makabalo sa malain to kay nakahibalo siya sa nagkontrol siya pangunahuna kag nagkontrol siya blatyagon. Palakpakan nato nito. Amo ni nga proseso ginpatawad na ang imo mga sala. May arap pa sa division. Arena. Sa nakita niya ang iya kaugalingon. Muna pinakatahom bala. Tandaan ninyo ni magkauturan. I would like to be honest. Sa dira nga ang presensya sa Dios nga tudtuod,
may kapahayagan sa imo. Sa mga dalamguhanon man, sa gitawag yung mga vision man kag sa mga trans, imo makita iya. Isaiah, he saw the needs of the people. Nakakita sa pagkinahanglan sa mga tao sa palibot. Hindi lang siya nakakita sa sala sa mga tao sa palibot, kundi nakakita siya sa solusyon sa sala sa mga tao sa ilang palibot. Basahon tang Biblia to clarify this issue. Dayon nabatian ko ang Ginoo nga nagsiling. Nabatian niya. Sino ba lang akong ipadala? Nabatian niya dito sa trono nga nagsiling ang Ginoo nga iya nakita. Sino nga akong ipadala? Sino ang mangin manugbalita? Sino ang spokesperson nakon nga akong pambalon party sa akon? Karon lain na. Damo gusto maghambal pagi sa politika, pagi sa reliyon. Pero sino gid ayhan? Ang mga tao nga tuod-tuod nga naghambal nga halin sa iya debosyon, sa iya gitong pagpangamuyo kagalin siya pagpuasa. Even the gospel nangin gitong commercialize na. Sino ni mga tao nga nagtukod-tukod? Nagtukod-tukod sa gitawag niya. Nag-organize prayer meeting. Nag-organize gitawag niya nga ano na nga mga organization, global nga mga tipunon ang mga tao kag mga muyo. Sino na ang mga tao? Mga tao na nga ginsuhulan, mga tao na nga nag-solicit, nga din may support, kag din magsige lagaw-lagaw pag-organize sa mga pastor agod nga magpangamuyo. Hindi na magpadayon. Nga, pagkaundang support, madula man na. Kay hindi na natural nila nga gitawag ya kuling, gitawag na sila gitawag kay may budget. Palagpakan na ito ang Ginoo. Anong hambal? Dahil nabatian ko ang Ginoo nga nagsiling, sino bala ang akong ipadala? Sino bala ang amon manugbalita? Di sa Kades, I'm not criticizing sa sinang mga tao nga wali. Pero isa ka bisis, na-intriga ko. Anong resulta? May resulta bala? May resulta ba lang kasi Domingo, tagpila ka kanto na ng gawali? Galambutanay ng mga tingog? Gawali sa may balita? Nga daningin barato na? Mangkot ko sa tricycle driver. Iko to dugay ka na dire. Gusto ko nga imo ko sugiran sa tuon. Sige ka man gaagi-agi dire. Pila gini ka kantong gawali dire. Nakakita ka? Nga sa anti sila manghipo sa ilang gitawag mga trumpa dire, may nagkanto dito kag nagsiling, gusto ko maluwas. Mudawat ko sa Ginoo. Isa sir, sa tutuon gid lang. Dugay na ko dire, pila na ko katuig. Way ko kakita nga may nagpalapit dira. Sila-sila lang na. Kag nakaproblema sila. Ako nakita nga mo kaupudanan diri nga makon gisamukan sa ila ginahimo. Ibin ang akong amigo nga tindahan. Gitabog na siya. Dito ka mo kay makasabad ka mo diri sa kwan. Is that a blessing? Nga. To preach the gospel into the inhabited world is not a primary obligation of being a Christian. I would like to say it. I would like to quote the immortal word of Tozer. Hindi ang pagwali sa may balita ang unang obligasyon naton. Ang obligasyon naton is to be worthy to preach that gospel. Palagpakan naton ng Ginoo. Is to be worthy. Kung
Kung basahon nimo ang revival, sila ni Charles Finney, Evans, imo makita ang mga great revivalists sa history, even sa Azusa Street, wala sila nagkanto dito kag nagbakal di si mga trumpa kag magsigi-singgit sa gospel, kundi nangamuyo sila, nagpuasa sila, imo makita nagpalapit sila sa Dios kag dayon ang Dios siya naghatag sa ila sing kusog agud sa pagwali nga may epekto. Palakpakan nato na Ginoo sa ining ang simbahan kung nagsugod di sa pagpuasa, hindi ni kasustenir. Pero antes nagkanto ni si Reverend Farmilo, 40 kaadlaw ang iya puasa. Antes nagkanto si Reverend Farmilo, 3 kaadlaw nga puasa sa Mianog, kag dayon imbis gihimo ang krusada, imo makita may pagpangamuyo kag may pagpuasa. Kag dayon kung ako pamangkuton nga idi ta magbiya sa pagpuasa kag pagpangamuyo, tungod kay kung biyaan naton ang pundasyon sa pagpangamuyo, pagpuasa kag pagpula, mawasak ni nga simbahan. Tungod kay ini nabuo nga simbahan nagsugod sa pagpuasa, nagsugod sa pagpangamuyo kag dayon gibutangan sing mga tao sa produkto sa pagpangamuyo kag pagpuasa. Amo na maakig kamo kag sa akon kag sa indi ginaduso ginakon. Dawaton man nyo kag sa indi ginaduso ginakon nga ang gitog basic nga foundation sa aton simbahan, hindi ni sa aton pagkamaalam, hindi ni sa aton ideya, hindi ni sa aton gitog mga gitog yang mga pamaagi, kundi naga-eksista tungod kay nagapalapita sa Ginoo sa pagpuasa kag pagpalapit sa Dios. Kag ang regalo sa Dios, kita ang una nga may prayer mountain sa Northern Negros, even sa Negros Occidental. Palakpakan na ito ng Ginoo. Tanawon ninyo ang kasaysayan sa katuigan. Una pa ta sa bago nga gitukod-tukod sa iban dira. Kita ang una nga may prayer mountain. Muna nga, I really committed gadin someday. Ang kasi grupo diri. May mga balay dito. Kagisugdan ko na. Nga diin kung may mga maluyahan diri. Kung may makapuyan diri. Kung hindi na niya madala ang problema. May kadtuan siya. May palapitan siya. May pangayuan siya. Nga isa ka lugar nga diin. Makapalapit siya sa Ginoo. Lapakan na ito na Ginoo. Amon kag dayon ano ang response? Kabalo bla kamo nga ini nga gitawag yang panawagan, sino ang amon ipadala, sino ang amon nagbalita? Iko from generation to generation. Anong hambal? Nagsabat ako. Ako, handa ako sa paglakat. Ipadala ako. Palakpakan na ito na Ginoo. Tani, kangay sining atong kabuhi. Sa hindi pa ta magtaliwan, handa ta nga mangin instrumento sa Dios. Pagpakan na ito na Ginoo. Abi mo lang, hindi isurted ang Amerika karon. Gipugngan na lang gani ang mga Asyano magkadto sa Amerika. Ginapugngan na lang gani ang mga Pilipino magkadto sa Saudi Arabia. Purti kada mo aplikasyon. Po mag-hire isa kalibo, 10,000 ang gitawag yung akwan. Magpresentar. Pero sa pagpagamit sa Diyos, pilalayan, masiling handa ako. Sa gamiton ka sa Diyos, sa small group, muna ako nangamuyo gid sa Ginoo, Lord. Way man kami Thanksgiving sa unang nga semana sa Disyembre, Ginoo maluoy ka. Ngang sa kasi grupo sugod na karon pagpreparar. Ano himuon sa 28? Kay kung kisa, mayo ta magpreparar sa aton, pero sa dako nga pagpasalamat, nga aton paghimuon sa Disyembre, imo makita, daway lang ta, pakialam tungod kay, way na ton hibal-i nga sa bilog nga tuig, way ta pagpabay sa Ginoo, papakan na to na Ginoo. Muna nga, pasalamat ko sa mga grupo nga, kagtani ang iban nga grupo,
maghinun-ano na ano ang mahimo sa panahon nga din himuon naton ang pinakadako nga pagpasalamat kay ini nga pagpasalamat natuon pa sa Domingo palapakan nato na Ginoo. Kaya ang isa sa mga masakitan na konsing buot amo ni as your pastor nga panahon sa yearly Thanksgiving hindi magtambong kay way iamot. Everybody say. Pero kung magmasakit gani, butan pa sa tutoy kung resitahan. Everybody say man. Nga ang ginhimo sa doktor, hindi ini basta sa ginhimo sa Ginoo sa pag-atipan sa aton sa bilog nga tuig, palagpakan nato na Ginoo. Everybody say. Amo kanila nga yung makita, masubo ko sa mga tao nga malipat sa birthday. Itawag yan nga, Brad, the birthday man ni mo karon. May Brad, kaya nakadumdum ka pa sa akong birthday, ako nalipat na ko. Kabubuton ba na sa Ginoo Brad nga kadumdum ka, gudalon mo ko sa makdo. Ano na ka ungrateful? Kung iniabi nga panawagan, sino akong ipadala? Agud nga magdala sa kaluoy, paghigugman akon sa iban nga mga tao. Makasiling ayan ka, handa ako Ginoo paglakat, ipadala ako. Ang panawagan diri amo ni, it is a personal calling. Hindi di mo ni matudlo sa imo asawa, hindi di mo ni matudlo sa imo kabataan. It is a personal nga di nagsiling si Isaias, ipadala ko Ginoo. Hindi lang nagkalabali na iyama para kay Dr. Gustilo dira iyama sugpon kung may mga buto na nga nagkalabali. Eksperto gid siya. Gusto siya magkanto sa Vladivostok. Halin sa Moscow, mo travel siya sakay sa tren pa Vladivostok. Pila na kagatos kamilya. Abi mo lang, ang tren nga iya gisakyan, na diskaril kag imo makita iya natumba nga may mga bagon nga may mga tao. Salamat lagadi nga ang bagon nga iya ginsakyan, hindi amo ang nagkalatumba. Kita niya nga diin may nagkalapiang, may nagkalabali. Abi mo lang, sa sina nga sitwasyon, sa giplastar na ang mga nagkalabali, mga nagkala-damage, kagdayon, nagpaabot sa rescue mission. Hibi siya. Hibi siya. Abi mo lang ano siling niya? Ako may mahimo gid 100% sa pagbulig sa sining mga tao. Tuki amo ni akong profesyon mo. Amo ni profesyon ako. Pagbuo sa mga bukog na nagkalabali. Pero ang problema nakon, way ko instrumento nga magamit. Palapakan na ito na Ginoo. Ako nagapati, kaangay sinagin. Nung nasiling pa niya, di, ang alanihon damo, pero jutay lang ang manugani. Pero ang kanami lang mo ni, nagsiling ang Ginoo, pangayo ka mo sa amay. Agud mag-provide sa sing manugani. Sa sining katapusan sa kapanahon, damo ang buhaton sa Dios.
Pero kung kay isa, hindi na mahimo tungod kay kung hindi ta handa sa pagpagamit. Palpakan nato na Ginoo. Muna na antis nga kuhaon ang tani ta sa sini nga kalibutan. Tani magamit ta sa Dios. Palpakan nato na Ginoo. Tungod kay kung ato nakita diri ang ginagamit sa Ginoo, ginalimpyuhan sa Ginoo. Palpakan nato na Ginoo. Kadumdum kamo sa Sibradrapi dito sa reclamation. Sa nagpluring dito sa reclamation, kung nadumduman niya ni, kung way ni siya nalipat, kaya mo ni siyang gamanid sa pluring. Nag-hire siya sing gitawag niya mixer, kag dira gid ang tag-iya sa mixer. Kag dira ko mismo. Abi mo lang pagkahapon, ginalimpyuhan sa tag-iya sa mixer, ang iya mixer. Nga way nabilin nga mga siminto dira siya mixer, kay pagkaaga usaron naman. Kabalo bala kamo nga sa naglantaw ko sa ito nga sitwasyon, nakasiling ko, nagilimpyuhan man sa tag-iya sa mixer, ang iya mixer. Naglambot sa akong pa ino-ino, gilimpyuhan niya kasi ang tag-iya. Palpakan na ito na Ginoo. Nagkaserbisyo sa iya ang mixer. Nakwartahan niya ang mixer. Gani, may rason nga mintinahon niya. Utod kagabyan, tandain ni kung hambal sa imo. Kung ikaw gamiton sa Ginoo, kung ikaw handa nga paggamit sa Ginoo, mintinahon ka sa Ginoo, saguron ka sa Ginoo, kag hindi ka pagpabayaan sa Ginoo. Kaya ang kasaysayan nagsiling, wala sing gigamit ang Ginoo nga ginpabayaan. Si Elias gigamit sa Ginoo, hangtod siya kamatayon, waay siya napatay, gidala sa dito sa langit. Prakpakan naton. Si Enoch sa nag-upod sa Ginoo, gipagamit sa Ginoo, kag si Enoch nahadlok sa kamatayon, waay siya nag-agi kamatayon, buhi siya nga gidala dito sa langit. Nagpaintindi kung ang mga tao sa sini nga kalibutan, kung ang kumpanya makasagod siya mga tao, kung ang mga gitawag gobyerno makasagod siya mga tao, utod kagabyan ang Dios labaw pangamusagod sa aton ko kita ginagamit sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo.